Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Kuya Vince. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga tinapay. Yes! Yan. Okay. Pogi tayong kasama. Yan. So, welcome muli mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Kung mapapansin nyo, no? Meron tayong bisita ngayon. Pero bago yan mga kapatid, ang ating nga palang ipinagdiriwang ay ang Solemnity of the Body and Blood of Christ. Amen. So mga kapatid, yung ating special guest ngayon, special din sa akin to. Yes! No? Kasi kung mapapansin nyo naman, no? Para kaming pinagbiyak na inodoro. Yan. Ang ating pong guest ay isang mission volunteer at area servant po ng Cavite. Walang iba kundi ang aking panganay na anak, si Kuya Vince. Hello po. Masaya po ako na nandito ako ngayon. Parang di pa po nagsisimula yung shooting, inaasar na ako ng mga kasama ko. Naabangan na daw nila. Tagal na. Amen. Okay, so simulan natin mga brothers. So, sa ating unang pagbasa, so bibigyang pananaw ng ating brother na si Brother Mark. Brother Mark. Okay, so diretso na tayo sa unang pagbasa, no? Siyempre, yung ating unang pagbasa ay nagmula sa Deuteronomio 8:2-3, 14b-16a. So, dito, mapapansin natin na si Moises nire-remind o pinapaalalahanan o sinasabihan yung mga tao na huwag kalimutan kung paano nubayan ng Panginoon yung mga tao sa loob ng 40 years. Oo. No, yung paikot-ikot sila para makapunta sa Promised Land, no. So nakakatuwa na sa pamamagitan ng mga salitang to, tayo din nare-remind na bilang mga anak ng Diyos na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. So napakagaling ng Panginoon kasi talagang binibigyan niya tayo ng mga kapatid na pwedeng mag-remind sa atin, kagaya ni Moises, no, na nire-remind yung mga tao na laging alalahanin na naandyan ang ating Panginoon, no. So importante din na meron tayong mga ganung reminder kasi nakakalimot tayo minsan lalo na pag sobrang daming blessing, yung Yan. dami mong pera, dami mong Libangan. marami kang pinagkukuhanan ng mga kung ano-anong, kumbaga dami mong blessing, no? Hindi ka nahihirapan. Yan, sa madaling salita, hindi ka nahihirapan sa buhay. Nagkakaroon tayo ng tendency na makalimot. No, so, tayo naman na-experience natin yun no, na minsan parang ang gaan ng buhay Parang parang minsan na sobrang gaan ng buhay, ang saya-saya mo, ang sobrang saya mo, nakakalimot tayo, hindi tayo makapagdasal man lang. Yes. No, so i-remind tayo dito na kailangan natin ng Panginoon, magaan man ang buhay o hindi. Amen. Kasi ang mapapansin mo kasi sa mga tao, nagiging malapit lang tayo sa Panginoon pag may problema. Pag talaga may sobrang pinagdadaanan. No, halimbawa, namatayan tayo, kinag-question pa natin yung Panginoon. Lord, bakit mo siya kinuha? Parang ganun pa yung nagiging natin yung interpretation sa mga nangyayari sa atin. So tinuturuan tayo sa pagbasa natin na hindi po dapat gano'n, na kung may pagsubok, tama, lumapit tayo sa Panginoon, pero pag walang pagsubok, tuloy pa din ang paglapit sa Panginoon. Tapos sinasabi rin dito yung tungkol dun sa mana, no, na ibibigay ng Panginoon. Kasi nga 40 years so naubusan sila ng pagkain. Siyempre, ilang taon silang paikot-ikot doon, no? Naubusan sila ng pagkain, no? At yung pagkain ng mana na yun, hindi nila yun kilala. Hindi sila pamilyar sa pagkain na yun. Na nagsasabi sa atin na na yung mana na yun ay talagang nagmula sa Panginoon. At sinasabi ng Panginoon na hindi lang talaga
sa pagkain o sa tinapay na mabuhay ng Mm. tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. No, so, kung iisipin natin, no, yung napakasimple yung pagkain kasi na yun, naging reminder sa atin na may mas importante pa doon. Na hindi lang pagkain yung importante. Mas importante yung pananampalataya natin. Amen. No, na kahit tayo nagugutom, basta tuloy yung pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Tinuturuan tayo maging mapagtiwala at mapagpakumbaba. Amen. No, kasi minsan nga, pag masarap ang buhay natin, no, mayabang tayo. No? Parang tumataas ang tingin natin sa ating sarili kasi feeling natin, kaya na natin lahat. Pero pag dumating yung problema, ayan. So, minsan iniisip ko, okay din pala na may problema kasi sa pamamagitan ng mga problemang yun, mas lumalapit at mas napapalapit tayo sa ating Panginoon. Amen. So, congrats sa ating lahat kung meron tayong mga problema. Yes, congratulations. No. Kasi for sure, dahil sa mga problemang yan, sobrang malapit tayo sa ating Tama. Panginoon. Amen. At ituloy natin yan, huwag tayo titigil kahit yung buhay natin ay maging masagana. At yun, dumami pa yung mga blessing. Amen. Amen. Totoo po, no? Kasi doon nga po sa first reading, binigyan sila ng Diyos ng isang magandang pagsubok. Yung isa po siyang uri ng pagsubok na ilalapit ka, papapalapit kay Lord. Amen. Tapos sa mga ganong pinagdadaanan po ng buhay natin, and in times of difficulties, totoo po, di ba, na nagpo-provide si Lord. Gaya ng Amen. nagbigay siya God is good. ng mana doon sa mga tao. Tapos, nung pinag-aaralan ko po itong reading, sobrang galing nung mystery nung pagbibigay ng Diyos ng blessing Amen. dun sa mga tao. Kasi yung mana, ang literal translation niya sa Hebrew ay, what is this? Ganun. Hindi talaga siya alam ng Hindi mga kasi alam tao. ng mga na, tao, eh. What is this? Ano tong tinapay na to? Yun pala yun. Pero, yun pong mana na yun, na kahit di nila naiintindihan, yung biyayang yun, yung nagbigay sa kanila ng buhay. And it was teaching the Hebrews that time na yung mga material po nating natatanggap nga na regalo, yung mga nagtatawid sa atin sa buhay, ay tinuturuan niya po tayo na hindi doon mag-focus. Na, Yun. minsan kasi parang akala natin yung trabaho, yun yung salvation, yung pera, siya yung nagdadala sa atin ng biyaya. Pero when the blessing was not understood, when the blessing was mysterious, when the food that they ate, yung kinain nilang tinapay, hindi naman talaga nila nauunawaan. Mas madali na tumingin doon sa nagbigay, doon Yun. sa salita na Amen. na Amen. nag-provide Galing. kay Jesus. Wow! Amen. So, Nice. tama. Yung pala meaning ng mana, hindi mo. What is this? Kaya pag hindi mo pala alam, talaga. Nice. Ang galing. Praise God. Yes, God. Okay, so, yun, ang ganda ng first reading, no? Talagang Amen. may remind tayo na never tayong pinapabayaan ng Panginoon at lagi tayong tumingin sa Kanya. So, ngayon naman, sa second reading, tutulungan tayo ni Brother Fernan para mas maintindihan pa natin ito. Okay. So mga kapatid, yung ating ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 10 verses 16 to 17. Although mga kapatid, maiksi lang tong reading na to. Pero siksik na siksik yung kahalagahan ng mensahe na nilalaman ito. Kasi ito yung katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. So, doon sa maiksing verse na to, yung buong buhay natin nandito na. So, ano ba yung significance ng pagpapaalala ni Paul sa mga taga-Corinthians about the blood and body of Christ? Kasi noong mga panahon na yun, nag-struggle yung mga kapatid na Kristiyano ni Paul sa Corinth, no? Dahil pinapalago pa lang nila yung simbahan, pero ang daming mga pagans na nakapaligid sa kanila. So, magulo, no? Ang mga tao, kumbaga, hindi makapag-focus, maraming distractions, ganyan. Ngayon, so sinabi nga ni Paul, hindi ba uminom na tayo ng dugo ni Kristo? Di ba kinain na natin yung kanyang katawan? So, ang maging focus natin dapat, magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil tumanggap na tayo ng buhay. At magkaisa tayo. Kasi nung kumain tayo ng iisang tinapay, kahit tayo ay iba-iba, iisang katawan na tayo. Katawan na tayo ng ating Panginoong Hesukristo.
So, inaalis ni Paul yung kaguluhan na namamayani sa isip at sa puso ng mga Kristiyano na nandun sa Corinth. At sa ganun din, ini-establish niyang muli yung kahalagahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Yun. Amen. Sobrang ganda ng pagnilayan yung dahil nga magulo po yung mga tao during that time, di ba? Tapos yung body ni Jesus, aside from uniting us to Him, kapag nagre-receive tayo ng Eucharist, when we receive the bread, we also commune with one another, na nagiging isa tayo sa kapwa nating mga tao. Amen. Tas dahil nga nung panahon po nila ay iba-iba silang lugar, ganyan, tapos iba-iba silang tribo, they were being reminded by the Lord that when you partake in my body, hindi ka na Samaritano, hindi ka na Jesuita, hindi ka na Israelita, ano ka na, ikaw ay anak na ng Diyos, yun, anak ka ni Kristo, at nagiging isa ka sa akin. Nice. Tapos, sa panahon po natin, tsaka sa misyon na ginagawa ng mga tao, and sa pagiging Kristiyano in general, every time na kumakain po tayo ng tinapay, napaganda ring pagnilayan na sa bawat pagsubo natin ng katawan ni Kristo, alalahanin natin na hindi tayo mag-isa sa paglakad papunta sa Kanya. Yes. Na kasama natin si Lord, at kagaya nun, ay kasama din natin yung bawat isa na naglalakbay papunta kay Jesus. Kasi sobrang halaga na malaman po ng bawat isa na hindi sila mag-isa. Amen. Madalas yun yung, di ba, weakness mo natin, pag lonely ka na, parang ako na lang yung nagpapakabanal, parang ako na lang yung gumagawa ng ganito. Pero, Pagod na. pero sobrang halaga na nare-realize natin na hindi yun totoo. Dati nung early Christians, masingit ko lang, sa sobrang pinapahalagahan nila yung unity. Kasi dati po nagtatago pa sila, di ba? Yes. Hindi pa sila revealed sa mundo. So, nasa kuweba-kuweba pa sila sa ilalim ng lugar. At para malaman nila at ma-assure sila na hindi ka mag-isa dito, that you are in communion with the whole church. Yung obispo po during that time, when he breaks the body of Christ, nagbabalot sila ng maliliit na katawan. Ganyan. Tapos meron silang runner. Tapos yung runner na yun, pupuntahan niya lahat ng taguan ng mga Katoliko. Tapos, bibigyan niya bawat pari ng maliit na katawan ni Kristo. So, ihuhulog nila yun sa wine. Kaya pag misa, nakikita niyo po, naguhulog yung pari ng katawan dun sa wine. It signs that we are one, we are in communion, and we are whole. Kaya hindi natin kailangan panghinaan ng loob. Amen. Totoo naman yun na na kailangan isipin natin na lagi tayong may katulong. Kasi pag inisip natin na, hindi, kaya ko naman ito mag-isa, hindi ko naman sila kailangan. Mapapagod ka talaga. Kaya tayo dito sa atin, sa community natin, napaka-importante na magtulungan tayong lahat. Huwag natin kakanyahin yung ating trabaho kasi pag ginawa natin yun, naku, baka ang isipin, ikaw na lang yung magaling, ikaw na lang yung marunong. Kumbaga, parang maramdaman ng mga members o ng mga kapatid natin na maaasahan din sila na kaya din nilang gawin yung trabaho. Ako may tanong ako kay Kuya Vince. So, ano anak yung pwede mong sabihin dun sa mga kapwa nating Katoliko? No? Na ang tingin pa nila sa isinusubo sa atin sa simbahan ay symbolic gesture lang. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila para magbago yung pananaw nila doon sa ginagawa natin sa simbahan? Nung pinag-aaralan ko yung katawan at dugo ni Jesus, kasi ano din po parang interested ako dati, parang syempre, paano yun? Paano siya nangyayari? Ganun. Tapos natutunan ko po na bukod sa nung panahon pa ni Jesus, sabi ni Jesus na ito yung katawan ko, literal niyang sinabi. Pero ang ginagamit kasi nilang argument, baka symbolism lang daw, na hindi literal yung meaning ni Jesus nung sinabi niya yun. Pero kapag binalikan niyo po yung mga forefathers ng Catholic Church, yung mga una-una pa, yung mga panahon pa nila Saint Ignatius, yung mga panahon pa nila Saint Augustine, yung mga unang Katoliko pa po talaga, they revere the Holy Bread so much, the Eucharist so much, when it has become transfigured, grabe yung devotion nila at grabe nila yung pinapahalagahan. Dahil alam nilang lahat na yun yung katawan ni Kristo. Tapos, madali po kasing makalimutan na yung Katoliko, yung Catholic Church, 2,000 years old na siya. Ganyan. And pinaniwalaan siya simula nung panahon ni Jesus hanggang ang unang kumwestiyon sa bread
na yun talaga si Jesus Christ ay lumabas lang nung 900 AD, around 900 AD na. Isip, for 800, 900 years, wala man lang nakaisip na questionin na yun talaga yung katawan ni Kristo because it was the truth during that time na it was unquestionable. Yes. Hindi man lang pumasok sa isip ng mga tao na baka simbolismo to. Ganun. Kaya kung tayo po, meron po tayong pagdududa sa mga ganung bagay, isipin po natin na yung mga naririnig po natin ngayon na misinformations ay itama po natin o ibangga natin dun sa historical accounts, dun sa mga pinagdaanan na talaga ng mga tao before. Kasi yung historia po ngayon na sinasabing symbol na lang yung body ni Jesus, sabihin na natin nagsimula siya nung nag-break ang Protestantism at year 1500s. 500 years pa lang. Wala pa siya dun sa kalahati ng nagre-reign talaga na ito yung katawan ni Kristo. And let us be assured that this is the body of Christ, not just because of the many Eucharistic miracles that happened na nagpapatunay na ito talaga yun. Pero at the same time, when you partake in the Mass yourself, kapag pumunta po tayo sa misa, at talagang naniwala tayo at nanalangin na ito ang katawan ni Kristo, hindi naman joke lang yung pagbabago na mangyayari sa atin. He literally transforms us. Amen. Kaya nga minsan 'di ba pag every Sundays nagsisimba tayo. 'Di ba? Talagang binibigyan natin respeto every time na yung pare ay tinataas na. Amen. Yung body and blood ng ating Panginoon na talagang minsan may mga postura pa nga yung mga ating kasamahan sa simbahan na talagang hinihingi ko. Tatanggapin ko yan. Katawan mo at dugo ni Kristo. Na dapat hindi ka pwedeng kumurap. Na hinihingi mo siya, tatanggapin mo siya, kakainin mo siya. Amen. Kaya nga siya sakramento ng Diyos yung komunyon kasi napaka-importante na tanggapin natin kasi naglilinis siya once na tinanggap, kinain natin ang tinapay ng buhay na to na katawan ni Kristo, makikleanse ka makikleanse ka, matatanggal sa iyo kung ano man yung naramdaman mong tampo, inggit, kung ano man mga negatibo sa buhay mo na kailangan tanggapin natin yung tinapay ng buhay na yun. Amen. Amen. Okay mga kapatid, no? Yes. Sobrang punong-puno yung mga mensahe ng Panginoon nating natanggap. Ngayon naman, yung highlight ng ating misa, Brother Je, please bigay mo naman sa amin yung naging reflection mo dun sa ating gospel. Yes, pinagdidiwal nga natin yung katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. No? Yung isang linggo, ang ating usapin ay yung Santissima Trinidad, yung Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, pinaliwanag naman dito sa Ebanghelyo ni San Juan kung ano yung pagkakasabi ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Maraming nagsasabi, tagline natin, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Amen. Diba, alam naman natin nung si Kristo ay tinukso dun sa may ilang din, di ba tinukso siya ng demonyo na gawing tinapay daw ang bato. Ang sagot ni Jesus sa demonyong iyon na hindi lamang ang tao ay nabubuhay sa tinapay kundi sa salita ng Diyos. Dito binanggit ni Jesus na ang tinapay ng buhay ay nanggagaling sa langit. Amen. Kaya yung mga Hudyo dito sa ebanghelyo ngayon, medyo nawirduhan. Kasi sinabi kasi ni Jesus sa kanila na kung sino man kumain ng aking laman at dugo, di ba? Ay siyang makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Nagtaka ang mga Hudyo, teka, ano ba to? Kanibal ba kami? Napapakainin mo kami ng sariwang laman na to. No? Pero dito, ang ganda ng meaning ni Jesus na yung tumanggap sa kanya na siya ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dugo at laman na sinasabi ni Jesus, ito kasi yung pagmamahal niya, yung sakripisyo niya. Kasi nga, iaalay ni Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang dugo at ang kanyang laman. No, ang kanyang dugo at laman, yan ang maglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Amen. No, siya ang magliligtas sa ating lahat.
nung isang linggo, usapin natin yung Santissima Trinidad na ang Diyos ang Creator, si Jesus ang Redeemer, at ang Espiritu Santo as yung Beloved. No, kasi siya yung makakasama natin habang buhay, yung Espiritu Santo. No? Kaya ito, ang pinupunto ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang dugo at laman, yan ang itatanim sa atin pag kinain natin at magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen. Once na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, hindi tayo magugutom. No? Hindi yung literal sa gutom ng sikmura, ng bituka, ng tiyan natin, kundi hindi tayo magugutom pagdating sa spiritual na kalusugan. Meron po kasi tayong tinatawag na spiritual nourishment. No? Kung kumakain tayo ng iba't ibang tinapay, may putok, may Spanish bread, may monay, may pandesal, ang spiritual na kalusugan natin o spiritual nourishment ay kailangan din po niyan. Katulad nitong Bible na hawak namin ni Kuya Vince. No? Ito yung pagkain na kailangan ng spirito natin. Amen. No? Kapag tayo nagdududa sa ating Panginoon, huwag kang magbasan or kung anong basahin mo, huwag yung mga nakikita mo sa mga mall, mga nababasa sa Facebook, Ito agad yung mo, ang basahin mo. Kasi ito yung, sabi nga ni Kuya Vince, mga ilang dekada na, 2,000 na yung Kristyanismo natin. Pero ang salita ng Diyos kasama ng 2,000 years old na to. No, na hawak-hawak, basa-basa natin at kasama natin siya habang buhay. Amen. Kaya every time tayo nagbabasa ng Bible at ating sinasariwa kung ano ba tayong ang salita ng Diyos sa pag tayo ay nagbabasa, andito yung kasugutan, loneliness, may problema sa pagdating sa minsan sa pag-ibig. Alam niyo ba mga brothers, may contact number sa Jesus kung alam niyo lang. Dial niyo lang 333 sa cellphone niyo. Alam niyo kung anong 333 na yon? Basahin niyo po yung Jeremiah 33 verse 3. Ang sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin at kayo'y aking sasagutin. Amen. Imagine niyo na, nasa Old Testament pa, nasa Jeremiah 33 verse 3, tumawag lang daw kayo at kayo'y tutugunan ng ating Panginoon. Amen. Itong ang ating Bible na nawasa ng mga brothers, mga sisters. Yung mga Bible sa tahanan natin, huwag niyo lang i-display. Oo. Oo. Baka inaamag na. Oo, hindi lang amag baka may ugat na Inugatan na, Naging puno na. Oo, yung papakita niyo altar niyo na pagkaganda-ganda ng altar. Pero ang Bible niyo, ang tigas pa nung pagbubuklat mo. Yung amoy papel pa, may bago. Minsan nakabalot pa ng May plastic. May plastic pa, may cover pa, So, dapat binabasa natin. Kasi yan po ang tinapay ng buhay din natin. Kaya natutuwa ako sa mga Bible na may punit na or tupi na, may Puro tapyas. sulat. Minsan natatanggal pa nga yung mga pages, boy, kasi nga dahil sa ilang beses mo nabubuklat or nababasa. Kaya mga brothers, mga sisters po na nanonood diyan, inihimo ko po kayo, challenge ko po kayo na basa po tayo araw-araw. Sobrang nakakagaan sa pakiramdam na miski isang verse lang po, magbasa po kayo, tignan nyo po ang effect. Kung ano talaga yung meaning nung binasa yung verse na yun. Ang Bible natin. Amen. Ganda. Totoo po talaga na we live not by food but by the word of God. Amen. Tapos isa sa mga nakakamangha sa pinagninilayan po natin ngayon. Favorite ko to itong solemnity na to. Kasi very passionate ako sa body and blood of Jesus. Amen. Sakto pala. Oo, sakto. Nagulat nga doon, Pinag-aaralan ko siya. Tapos, when we eat the flesh of Jesus Christ, di ba sabi ni Lord, you do not live by food, but by the word of God. That bread, the flesh of Jesus, is the word of God. Why? Because Jesus is word became flesh. Yes. Di ba? Jesus was the word of God and He became flesh. Amen. He is the fulfillment of what happened during the time of Moses. Amen. Jesus, when you consume His body, He is also the Word. And you become united with the Word of God. You became united with God Himself. You became filled not just on your flesh, hindi lang sa katawan, pero sa espiritu din. Kasi sa pag-commune natin kay Jesus Christ, pinatototohanan din natin yung sinasabi ng Diyos na nabubuhay ka sa salita ko. Dahil yung kinakain mo ngayon ay salita ko yan. The Word of God.
Tapos, ma-point out ko lang din po sa solemnity na to. Dahil sobrang ganda niya at pinag-uusapan natin yung katawan ni Kristo. Lahat po tayo tinatawag tayo ng Diyos na mamangha sa tuwing uma-attend po tayo ng misa. Yes. Try po natin this Sunday, go to Mm. Mass, and behold, mamangha ka. Oo. Kaya paborito kong moment sa Mass kapag persona Christi na yung pare. Pinapangatawanan niya na he becomes the person of Christ. Yes. Kapag Amen. sinasabi na nung pare na this is my body. Ganyan. Kapag sinasabi na nung pare na take this all of you and eat of it for this is my body. Yes. Yan. Tapos kapag sinasabi na yun ng pare, a miracle is happening. Mm-mm. Kaya after that, 'di ba tinataas ng pare yung host tapos nagbebel. Oo. Kaya siya nagbebel kasi tinatawag ka ng Diyos, tinatawag ka ng mismong misa na Okay. anak tumingin ka. Mm. Kaya siya may bell. Kaya pala may batay. Oo. Okay. Tingala anak, tingala. Okay, Ganun. attention mo. Tapos tingin ka dun sa Oo. bread kasi a miracle is happening. Oo. Yes, The yes. bread is becoming the body of Christ. Amen, amen. Tapos it's something to really behold. Tapos yun yung laging parte ng misa na nagbibring ng tears sa aking mga mata. Ganun. Mm. Doon ako talaga, nayayanig talaga yung puso ko sa mga Mm-mm. ganong pagkakataon. Dahil grabe yung sakripisyo ng Diyos at grabe yung milagro na ginagawa niya na wala ka na talagang dahilan para Mm. malayo sa grasya ng Diyos. Amen. Kasi araw-araw na ginawa niya, He is choosing to be with us. Amen. He is just waiting, na iniintay niya lang na anak, kunin mo na, tanggapin mo na. Mm. Kaya lumapit ka na at tanggapin mo na dahil Mm. naghimala na, naganap na, maaari na tayong makiisa Amen. sa Panginoong Jesus. Amen. So sa akin naman napakaganda niya kasi tayo nga Enjoy na may enjoy tayo. may nadagdag pa tayong nalaman. Oo. Oo. Pero kahit na kami ni na Brody, kami ni na Bro Mike, kahit na ang pagkakaintindi namin dun sa Holy Eucharist na yun ay napaka-basic lang. Mm-mm. Pero importante siya sa amin kasi kami alam namin na katawan talaga ni Kristo. Mm-mm. So the more na inaalam mo talaga, the more na Aral. kinikilala mo ang ating Panginoon, mas ma-amaze ka sa Kanya, Amen. mas ma-appreciate mo siya talaga. Mm-mm. So, natuwa ako kay Vince kasi Anak mo sa anak ko. oo. Kasi ako dati pag uma-attend ako ng misa, kagaya lang din ako ng karamihan sa ating mga Katoliko. Kasimba lang na. O tsaka pagka itinataas yung Holy Eucharist, Mm-mm. nakatungo ako, tapos akala ko dahil nagpapakita ako ng paggalang. Mm-mm. Pero nung nakita ko yung anak ko nung nagsimba, Mm. after maging member na siya ng community, Yes. ang dami kong nakuha sa kanyang gesture na dapat maging gesture mo pala sa Amen. simbahan. So nakakatuwa kasi kapag mas totoong pag mas malapit ka sa Panginoon, Mm-mm. kasi tayo ginagawa natin para mapalapit tayo kay Lord. Pero yung anak ko, yan si Vincian, mas malapit na yung natakbo niya. Mm. I mean, mas malapit siya kay Lord eh. So, Mm-mm. mas matindi yung appreciation niya. Ibig sabihin, kailangan tayong lahat, mga Katoliko, mga kapatid, dapat, ang gawin natin talaga, hilahin natin yung sarili natin papunta sa Panginoon. Mm. Kasi, doon lang natin talaga siya ma-appreciate eh. Mm-mm. At saka yung value ng Eucharist, kahit na maniwala ka, kahit na hindi magbabago yung halaga nun. Mm-mm. Eh bakit hindi mo pa i-enjoy to the full essence, 'di ba? Mamangha ka talaga. I mean, appreciate mo kasi kaya naniniwala ka kay hindi, si Jesus talaga 'yan eh. Mm-mm. Eh di dapat i-maximize mo na yung opportunity Mm-mm. na nandiyan yung Panginoon para maramdaman mo talaga siya. Kasi ang dami sa atin, nakakalungkot mang isipin, pero akala ng marami sa atin, alam mo kasi nakikita natin yung mga kapatid natin, no? Pag sinubuan, no? Amen. Mm-mm. Uuwi na. I mean, parang, di ba, kumbaga sa part ni Lord, parang nakakaawa naman si Lord.
ipinresent niya yung sarili niya sa atin, tapos parang wala lang, yung nangyayari parang wala lang sa atin. So, sayang, nakakalungkot. No? Tsaka sa topic natin ngayon talaga nakikita natin yung value, the essence ng pagtanggap ng katawan ni Kristo. No? Every time tayo nagmimisa, na hindi lang pala basta-basta yung seremonya ng persona Christi nga na sinasabi ni Kuya Vince, yung pagtaas, no? So dapat talagang kaya nga siya kaya nga sakramento yung komunyon no? Kasi nga dahil sakramento yun, tinataas din tayo ng ating Panginoon, no? Kasabay ng pagtaas ng pari, yung pagtaas ng parokyano, which is tayo yung katawan kasi alam naman natin si Jesus ang ating ulo, no? Tayong katawan, sabay din tayong tinataas ng ating Panginoon na pinagdadasal din tayo. No, ang galing ganda ng ating parang nakaka-excite magsimba ngayon. Tumanggap ng katawan ni Kristo. Amen. May final tip para sa ating lahat na gustong pumunta sa langit. Sabi ni Saint Carlo Acutis, malapit siyang santosan kasi patron niya ng mga bata. Pero yang namatay yung couple. pero sabi ni Saint Carlo Acutis, the Eucharist is the highway to heaven. Wala nang mas mabilis na daan at mas malapit na daan papunta sa langit kundi ang katawan ni Kristo. Kaya kung gusto po nating mapalapit sa Diyos ay attend po tayo ng misa, attend po tayo ng daily mass. Masaya po. Punta po tayong simbahan. Amen. Praise God. Anak ko yan. Okay. Galing. Amen. Sobrang Nice. punong-puno. Punong-puno yung puso ko ngayong gabi. Amen. Ngayon naman mga kapatid, syempre, kailangan makita natin kung ano ba yung kaugnayan ng mga binasa natin. So, Brother Je? Oo, sa ating tatlong binasa, sa ating nabigyan ng reflection, talagang nagko-connect to sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Doon pa lang sa unang pagbasa sa Deuteronomy, doon pa lang nagpakita ng ng pagkain na miracle ang Diyos Ama. Kasi nga hindi pinabayaan ng Diyos Ama yung kanyang mga Israelita sa loob ng 40 years. Imagine mo 40 years ka maglalakbay na wala kang madadat na kung ano. Kasi ilang mga disyerto, Pudpud na tsinelas mo. Oo, pati yung paa mo. Oo. Wala kang masyado makikitang pagkain diyan ni tubig. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos Ama. Pero sa loob ng 40 years na 'yon, tinest ng Diyos Ama yung mga Israelita, no? Na 40 years na 'yon, doon sila nahubog kasi nga ang daming mga problemang nangyari sa loob ng ganung kahabang taon na 'yon. Tinesting sila ng ating Panginoon na susuko kaya itong mga ito? Hanggang saan kayong pananampalataya ng mga ito sa akin? Pero nakita ng Diyos Ama dahil ang Diyos Ama ay mawain, may habag ang ating Panginoon. Doon siya nagbigay ng pagkaing mana. Nagpaulan ng pagkaing mana na hindi natin alam kung ano daw 'yon. It's a miracle bread na kinain ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, dito ay tinuturo ng ating niremind tayo ni San Pablo sa kanyang sulat sa Corinto na kailangan natin tanggapin ang dugo at ang yung laman ng ating Panginoon. Sama-sama tayong maggunita sa pagtanggap ng katawan ni Kristo. Kasi ang ulo ng ating simbahan, alam naman natin ng ating Panginoon na every time tayo nagkakasama-sama is ito yung selebrasyon na sinasabi ni Apostol San Pablo na ating ipagdiwang. Amen. Natatanggapin natin na yun tuwing Sunday. Amen. Sama-sama tayong gunitain every time na tinataas ng ating parokya, ng ating simbahan, ang simbolo ng katawan ni Kristo. Ang kopa at yung katawan ni Kristo. At dito pinaliwanag sa ating mabuting balita kung ano ba talaga ang tinapay ng buhay na sinasabi ni Jesus, Kuya Vince, na lahat ng tatanggap ng katawan ni Kristo ay siya yung mga nananampalataya. Amen. Once na tumanggap ka ng katawan ni Kristo, manampalataya ka. Tumanggap ka ng katawan ni Kristo,
meron ka ng relasyon sa Kanya. Amen. No, kasi ibang katawan na tinanggap mo eh. No? Kasi ang katawan na yan, iyan ang pag-ibig ng Diyos. Yan yung katawan na inalay niya para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang kanyang laman at ang kanyang dugo. No? So, yun yung pag-ibig ng ating Panginoon na meron kayong relasyon na ng ating Panginoon. Which is yun ang pinaka-entry point natin sa kalangitan. Amen. No? Kasi pag tinanong ka ni San Pedro sa langit, ikaw ba tumanggap ng katawan ni Jesus? Ikaw ba tumatanggap ng buhay? Tinapay na nagbibigay ng buhay magpakailanman. Pero pag yung sagot mo kay San Pedro sa langit, ay hindi pa po ako nakakatanggap ni isa. So kailangan nating tanggapin ang salita. Hindi lang sa katawan, pati yung salita ng ating Panginoon. Amen. 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 So yun mga brothers, so natalakay na natin yung tatlong reading sa darating nating misa, no? So katawan at dugo ni Kristo, no? So dako tayo mga brothers, mga sisters, kung paano siya maa-apply itong aming pinag-usapan. So Brother Mark, so paano mo naman siya ma-apply, bro? Okay, so kailangan nating alalahanin yung ating Panginoon araw-araw. Wag tayong makakalimot. Kahit ano pa yung naging status natin. Kung nung mga panahon na talagang naghihirap tayo, lagi tayong lumalapit sa Panginoon, lagi tayong nagdarasal sa Kanya. Pag may mga pangarap tayo, lagi tayong humihiling, no? Lagi natin pinagdarasal na, Lord, sana ma-promote ako, Lord. Sana yung business ko lumago. Lord, sana magkaroon ako ng asawa, mga anak na mababait. Magkaroon ako ng bahay, ng mga sakyan, no? Talagang pagka may mga pangailangan tayo, sobrang tumatawag tayo sa Panginoon. Huwag po natin siyang kakalimutan pag naibigay na po ng Panginoon. Kasi for sure naman binibigay. At pag naibigay na, mas i-glorify natin siya. Hindi yung sarili natin. Kasi nagkaroon tayo ng tendency na grabe, dami ko na-accomplish. Ang galing ko talaga. Ganun. No? So, iwasan po natin yan kasi pinagdasal po natin yan. No? At yung Panginoon, sobrang mahal na mahal tayo. Although, yes, nagsipag tayo, talagang hindi tayo natutulog, no? Para lang matupad yung mga pangarap natin, nag-aaral tayong mabuti. As in, talagang wala tayong sinayang na oras para magkaroon tayo ng mga pinagdarasal natin. But still, nasa grasya pa rin ng Panginoon. Yung mga pangyayaring yan. So, yun po, napaka-importante po na isipin natin na lahat ng kung anong meron tayo ngayon at magkakaroon pa ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Huwag po nating isipin na tayo ay sobrang magaling. Ang walang ibang magaling kundi ang ating Panginoon. Siyang At tunay. tayo ay gumagaling tayo pero sa tulong ng ating Panginoon. At hindi natin magagawa yung mga bagay na to, hindi matutupad yung mga pangarap na to nang hindi dahil sa tulong, awa, at biyaya ng ating Panginoon. So, yun, importante po na lagi tayong nakatingin sa Kanya, lagi tayong tumatawag sa Kanya, most especially dun nga sa mga pagkakataon na sagana yung buhay natin. Para mas maging blessing din tayo sa iba. Na meron na tayo ngayon, tayo naman yung maging blessing sa ibang tao. Para yung ibang tao naman ma-inspire na gayahin din tayo na ngayon sa mga oras na to, sa panahon na to, may tumutulong sa akin dahil sa blessing ng Panginoon, tinutulungan yung mga nangangailangan ng tulong. Na sana someday ako din, ma-bless din ako ng ating Panginoon at dumating yung time na ako naman yung maging blessing din sa iba. At sana po, laging ganun lang. Laging ang tingin ay sa Kanya. Kasi minsan, natutupad yung mga pangarap natin, pero lumalayo naman tayo sa Kanya.
Nangyayari sa atin yan. Marami tayong experience sa ganyan. May pinagdasal tayong ganito. Pinagdasal nating ma-promote, magkaroon ng magandang trabaho. Yung na-promote, nagkaroon ng magandang trabaho. Busy na ako, di na ako mapag-serve. Oo. Aray mo. Teka lang. Teka lang, yung schedule ko kasi pati Sabado at Linggo may trabaho ako. So, make time. Give time for the Lord. Kasi, binigay niya yan, hindi lang para yumaman ka, para magkaroon ka ng magandang trabaho, kundi para makapag-serve ka palalo Amen. at maging blessing sa iba. Amen. Minsan sa pamilya naman, no? Nagkaroon ng asawa, gano'n, no? Pinagdarasal natin, nagkaroon. Tapos biglang nagkaroon ng anak, no? Nagkaroon ng maraming anak, no? Isipin mo ngayon bilang tatay, naku, dami kong intindihin. Yung mga ano ko, hindi ko alam kung paano ko pakakainin, paano naman ako mag-serve. Mas kailangan mo nga mag-serve. Kasi nga, marami kang pangangailangan. No? Put God first. Yun yung tamang pag-alala sa ating Panginoon araw-araw. Yung uunahin mo siya. Nang kahit ano pa yung, kahit gano'n ka pa kakabisi sa trabaho, kahit ano pa yung pinagdadaanan niyo sa bahay, at sa anumang aspeto ng buhay mo, lagi mo siyang uunahin at aalalahanin. Amen. Okay, so ngayon naman, pakinggan natin kung paano ba i-apply ni Brother Fernan yung mga natutunan natin yan. Okay. So, sa akin kasi tumatak talaga yung yung kapag nag-partake ka sa katawan at dugo ni Kristo, tayo ay nagiging isang katawan. Yes. Amen. So, syempre, ang ibig sabihin nun, kailangan makiisa tayo sa ating mga kapatid. Makipagkapwa-tao tayo, no? Dahil ang Panginoon, tinatawag niya tayo para makipagkaisa sa ating mga kapatid. Amen. So, ang community, ang simbahan, no? Hindi siya option, no? Pangangailangan natin siya. Hindi tayo pwedeng mabuhay para sa sarili lamang. Hindi tayo ginawa ng Diyos para magsolo tayo dito sa mundo. Kailangan, mga kapatid, we will actively search or join the church or the community. So, ano bang kahalagahan ng community sa buhay natin? Ng simbahan, ano bang kahalagahan yan? Well, di ba ang simbahan, tayo, na naniniwala sa ating Panginoon? Amen. So, hindi tayo matatawag na simbahan kung nag-iisa ka lang. At syempre, hindi ka matatawag na community kung mag-isa ka lang. Dahil nga yun ay commune, magsama-sama nga. No? Kasi mga kapatid, kung minsan, hindi ka nga nagkukulang sa gawa, pero kulang ka na sa kapwa. Maaring may purpose ka, pero walang silbi yun kasi nag-iisa ka. Best example, walis tingting. 'Di ba? Ang isang tingting may purpose naman yan eh. Kaya siya hinimay mula sa irok, sa nyog, or kung ano man, para gamitin siyang pang walis, pang linis. Nag-iisa lang siya. Walang silbi. Mabilis mabali, hindi nakakalinis. Kailangan marami siya para yung purpose niya, magawa niya. So tayo, may purpose tayo dito sa lupa. Ano ba yun? Ipakalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Kanina mo ikakalat yung kung mag-isa ka lang. Di ba? So mga kapatid, wag nating solohin yung buhay natin. Amen. Makipagkapwa-tao po tayo. Yes. Pumunta po tayo sa simbahan, makisali tayo sa simbahan. Humanap kayo ng Catholic community. Sumali kayo ron, makipagkapwa-tao kayo. Hindi po pwedeng iikot lang ang buhay nyo sa sarili nyo. Kasi malaki ang pananagutan natin sa ating Panginoon kapag napabayaan natin yung kapwa natin. Amen. Si Lord nga, 'di ba? Inialay niya yung buhay niya para sa atin. Tayo, napaka-menial ng buhay natin, no? Bakit natin pinanghihinayangan na ialay ito sa ating mga kapatid? Amen. 'Di ba? Tandaan natin, nagkakaroon lang ng halaga ang isang bagay kung i-share natin ito. Amen. Kapag sinasarili natin to, nasasayang lang.
natatapon lang, nababaliwala lang. So, para magkaroon ng halaga yung buhay natin, mga kapatid, i-share natin. Amen. No? Let us be a witness to God's greatness sa ating mga kapatid. Praise God. Amen. Okay, ngayon naman mga kapatid, pakinggan naman natin ang magiging application ni Brother Jeff. Alam niyo mga brothers na nag-struck sa akin yung unang pagbasa. Yung sa 40 years na paglalakbay ng Israelita na kasama si Moises. Imagine mo sa 40 years na yun, hindi sila pinabayaan ng Diyos. No? Tunay nga na yung kasabihan na God is good. No? Na hindi ka hubayaan. Alam niyo may kwento ko na kung bakit nagsimula yung God is good all the time, God is good. Merong isang hari at isang servant. No? Itong servant na to, sobrang matapat sa Diyos. Sobrang maka-Diyos. So itong servant, kasama niyo yung hari, nag-hunt ng mga hayop. No? Kasama yung mga alagad ng hari. No? So nakahuli sila ng hayop. No? Kaya ang sabi ng servant, God is good all the time, God is good. No? Tapos sa pangalawang paghahunt ng hari, hindi kasama yung servant. So ngayon itong hari, sabi niya sa kanyang servant na hindi muna kita sasama, yung mga alagad muna. Tapos ang sagot ng servant, God is good all the time, God is good. So pagpunta nung hari sa sa gubat, may nangyaring masama sa hari. No. So merong mga hayop doon na kinagat yung hari, natanggalan ng isang daliri sa kamay. No. Sugatan, no. So umuwi yung hari na kasama yung mga alagad, tapos nakita ng servant. Sabi ng hari, may nangyari sa akin noon na may mababangis na hayop na dumali sa akin, natanggalan ng kamay. So sabi ng servant, God is good all the time, God is good. Sabi ng hari, galit. May ganyan-ganyan ka pa. Natanggalan na akong daliri, tapos may sasabihin ka pang ganyan. Ikulong yan. So kinulong yung servant, pero ang sabi ng servant nung kinulong siya, God is good all the time, God is good. So ngayon, nagpagaling ang hari, siguro mga ilang buwan, ilang linggo, nangubat ulit yung hari kasama ng mga alagad. Pero yung servant, nakakulong pa din. No? Yung pagpunta nila sa gubat, merong mga tinatawag ditong isang grupo na cannibal. So alam naman natin, cannibal, kumakain talaga ng flesh to. So ngayon, dahil naubos na yung tauhan ng hari, no, sabi ng elder ng isang doon, na hindi natin pwedeng gawing alay tong haring ito. Kasi nga, putol ang daliri. So, kailangan daw pure, malinis at kumpleto yung pag-aalay nila dun sa seremonya nila. So, ang ginawa ng elder, ng mga cannibal na yon, pinauwi yung hari. Habang pauwi yung hari, naisip niya yung servant niya na nakulong. Totoo nga na sinasabi ng aking alipin na God is good all the time, God is good. No? Pinuntahan ng hari yung servant na nakulong, pinakawalan. Sabi, halika dito. No? Alam mo ba, nangyari sa mga tauhan natin, naubos, ako lang daw natira. Ang sabi ng servant, God is good all the time, God is good, sabi ng servant. Sumagot pa ang servant, buti na lang po na kinulong niyo ako. Kasi kung kasama niyo po ako, isa po ako sa mga kakainin ng mga cannibal na yun. God is good all the time, God is good. So ano yung essence ng kwento kong yun? Napakabuti ng ating Panginoon sa kabila ng mga circumstances sa buhay natin na nasa piligo ka, nasa kagipitan ka, nasa banig ka ng karamdaman. Hindi natin napapansin na ang Diyos kasama din natin. May magpo-provide sa'yo, may magbibigay sa'yo, may magbibiyaya sa'yo na galing sa Kanya. Tulad ng ginawa ng Diyos doon sa mga Israelita na kasama ni Moises na 40 years naglakbay sa ilang, no? Pero hindi sila ginutom ng Panginoon. Nagbigay ng milagro na kung tawagin ay mana, pagkaing mana. Binusog sila physically yung sikmuran natin. Sa ating tayong mga tao kasi, mga brothers, mga sisters, pag tayo nakakatikim ng sagana, ng saya, ng biyaya, na bless ka, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos.
No? Nakatuon kasi yung sarili natin doon sa kasiyahan. Pero pag nakaranas naman tayo ng pighati, ng kamatayan, paghihirap, ng wala, no? Sinong sinisisi natin? Siya agad. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ba't mo ginawa sa akin to? Ano? So anong moral lesson o pwede nating apply doon sa sinasabi ko? No? Maniwala ka lang at magtiwala ka lang sa Kanya na andyan ang Diyos, na hindi tayo pababayaan. No? Bibigyan ka kung anong nararapat sa iyo. Amen. Tanggapin mo ang katawan ng Diyos na makakasama mo, na ito nga daw yung sabi ni Kuya Vince kanina, ito yung highway papunta sa langit. Lagi mo siyang tatawagin. Kaya nga sinasabi, God is good all the time. All the time, God is good. Amen. So okay, so dako tayo sa iyo, Kuya Vince. So paano mo naman siya ma-apply, Kuya Vince? Application of everything that we've read, go to Mass. Amen. Attend tayo ng misa. Lagi yung tinatanong sa sarili ko, bakit wala ka sa misa? It's like, pag Sunday, di ba, dun madalas ang event sa community, dun madalas marami kaming ginagawa. Tapos lagi naming sinasabi sa mga member namin, kapag nandun na sila sa event, nakapag-misa ka na ba? Or magsisimba ka ba after? Ganyan. Kasi kung nandun ka sa mission, tapos hindi ka naman nagsimba, parang nakakahiya naman, gano'n. Tapos hindi ka magsisimba after, gano'n. Because nothing is more important than Jesus. And Jesus is present in the Mass. Diba? Walang mas mahalaga sa Diyos at yung Diyos nasa misa. So, bakit wala tayo sa misa? Ganun. Bakit wala ka sa simbahan? Lalo na kapag linggo. Ano bang mas mahalaga mong ginagawa? Anong mas mahalaga nating ginagawa kaysa makasama yung Diyos? Amen. Tapos, lagi kong binabalikan dun yung kwento ni Maria at ni Martha. Ibang Maria, hindi si Mama Mary. Pero yun yung pangalan niya, Mary. Kapatid. Opo. Tapos dumating si Jesus sa bahay nila. Tapos, di ba pag may bisitang dumadating, aligaga, ganyan, ayos-ayos. Tapos ganun si Martha, ayos-ayos siya ng buong bahay. Tapos si Mary, naupo lang siya sa paa ni Jesus. Tapos sabi ni Martha kay Jesus, Lord, hindi mo ba sasabihin kay Mary na tulungan ako? Kaya hirap na ako dito mag-ayos, oh. Pagod na. Tapos sabi ni Jesus kay Martha, Martha, Mary chose the better part. And it will not be taken away from her. Pinili ni Maria yung mas maganda. At kapag tayo, pinili natin yung misa, when we choose to attend and go to Mass, pinipili natin yung mas maganda. Kasi wala nang mas maganda doon. There's no higher form of prayer, there's no higher form of worship. Yun na, epitome. Sabi nga, ang misa ang kulminasyon ng ating pananampalataya. Simply because Jesus is there. Kaya kung gusto nating makapiling yung Diyos, kung hirap na tayo sa buhay, tas kumakapit na lang tayo sa Kanya, or kung sobrang saya natin, gusto nating mag-celebrate, and we want to celebrate it with Jesus, wala nang ibang lugar na mas magandang puntahan kung hindi ang Holy Mass. Amen. And ngayong kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, maganda nating pagnilayan sa ating mga sarili kung nakikita ba talaga nating banal yung tinapay ng buhay at yung dugo ng buhay. Nakikita ba talaga natin na kailangan natin yung Diyos? Kasi kung naniniwala tayo na kailangan natin si Kristo, una dapat nating ginagawa ay makapiling siya at pumunta sa misa. Kaya let us go to Mass, let us attend, and let us receive the fullness of the grace of the Lord through this beautiful sacrament of being with Jesus Christ. Amen. Nothing can be better, and nothing will take us to heaven quicker than Jesus Himself. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you. Bro, Sana Ayan. next time ulit. oo. Next week. Balik ka. Ah, sobrang proud ako. Amen. Mga kapatid, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Bago kami magpaalam sa inyo, i-announce ko lang po uli yung aming parating na Christian Life Seminar sa June 28, no? For more details, mga kapatid, pwede po kayong mag-message sa amin or mag-iwan kayo ng comment dyan sa ating comment section. At syempre, nagpapasalamat ako sa aking anak para sa magpapaunlak sa amin sa episode na to. Grabe. Ito na yung pinaka-paborito kong episode sa loob ng 2 years. Oo.
Kumaga, mas marami akong natutunan. Amen. Mas marami akong natutunan. So sana ganun din po ang naging experience nyo mga kapatid. At syempre, kung nagustuhan nyo po yung naging topic namin, yung kwentuhan namin, please like, share, and subscribe. Dun sa ganun, matulungan nyo naman po kami na maikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. So, Kuya Vince, baka may gusto kang sabihin? Ayan, thank you din po sa pag-invite. Masaya po ako na nandito ako ngayon. And Amen. kung meron po sa inyo diyang mga kabataan, at may mga magulang po kayong gusto niyo po makita ang anak niyo magbago. Meron po kaming youth camp. Yan naman po Yan. yung entry point para mas mapalapit po ang ating mga anak at ang ating pamilya kay Cristo. Amen. Mag-message lang po kami. Meron po kami ngayong June, meron po sa July, meron po sa August, Grabe, meron din po sa sipag. October at November at December. Kung ano lang po kayo ng buwan. Pero ano po yun, all over Cavite. So kung kailan po kayo free at kailan niyo po gusto, message lang po kayo. Lagi pong bukas ang pintuan ng Diyos. Amen. So yun, thank you Kuya Vince. So sana makaano ko ulit namin, makasama Sana ulit po, sa mga sa ganitong susunod. session. So yun mga kapatid, meron po dyan comment section. So kung ano po yung gusto nyong sabihin, kung ano po yung napulutan nyo sa amin, mensahe ni Lord sa inyo, shout out, greetings, i-leave nyo po dyan. Ayan, so meron din po kaming Facebook page, Usapan Tinapay Podcast. So pa-follow, pa-share, subscribe nila din po mga kapatid po, mga tinapay. So by the way mga brothers, no, so malapit na po magkaroon ng merchandise Yan. ang Usapang Tinapay. So kung napapansin nyo mga kapatid, meron po kaming mug. Ayan, so Ganda. Mag-release Masarap po ng kami. kape dito. Oo. Mag-release po kami ng merchandise namin, t-shirt, ganitong mug, bag, eco bag, tote bag, ayan, rep Pati magnet, underwear. underwear. Usapang tinapay. Tapos po mga ganitong cup. Yan, maganda bro. Magkakaroon po. So, to follow po yung ano po namin kung kailan po yung release ng mga merchandise po natin. Amen. So, yun, Buddy Mark. Okay, so grabe, dami kong natutunan ngayong gabi Ako na to. din. Amen. Amen. Talagang thank you, bro. Talagang we're very happy na ikaw ay napasama sa episode na to. No? Amen. So Praise talagang God. magsimba po tayo. Napaka-importante. Wala nang a-absent sa misa. Amen. Okay, so next week, for sure, marami ulit tayong matututunan. Amen. Kasi ang Panginoon natin, laging may surprise sa atin. Laging hindi nauubusan ng ituturo sa atin Amen. para tayo mas mapalapit sa Kanya. Amen. Siyempre po, next week, kita-kita po ulit tayo para sa susunod na episode. At siyempre, lagi nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat!